Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating pong isang panibagong ah, pag-aaral, pagdarasal na session natin kasama ang salita ng Diyos. At welcome po sa ating pong mga kapatid na nasa Zoom, dito po sa ating Zoom meeting, especially po sa ating pong parokya na magiging volunteers po for this evening, St. Pius X Parish po. So, welcome po sa inyo lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid na nanonood at pinagnilayan din natin o tayong sama-sama ang salita ng Diyos sa ating pong Facebook Live at sa YouTube po. At pumapasok pa yung iba, baka nagsimba sila sa Our Lady of Lourdes. Kaya medyo nalilate po yung iba. Pati internet ko po, nalilate po siya. So, baka hindi niyo po pa nakita ng ibang ah, mga kapatid natin ng ating full life. Kaya yung mga nandito po sa Zoom, i-share po sa ating pong mga uh, i-share po sa ating po mga kamag-anak. So, kaya po tingnan po natin po ang Facebook Live at ibahagi po sa ating mga kapatid na wala pa sila dito. So, welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Tayo po ay magsisimula sa ating pong um, recap po ng ating pong last week na reflection at exposition po ng ating mga sharers, especially po ang exposition po at pagninilay po ng ating pong minamahal na director, si Father Adonis Saclolo. So, I think is Ate Dayday, no? The one who will be the one in the um, recap po of the last meeting. So, good evening po, Ate Dayday, and welcome po sa inyong Magandang lahat. gabi din po. Yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Um, yung pagninilay po, yung exposition po ni Father Ado ng Word of God nung nakaraan ay ati pong balikan at mula ito sa Ebanghelyo o sa Gospel ni Saint Luke chapter 5 verse 1 to 11. At binubuod ko po ito sa pagbibigay ni Father Ado ng kahulugan ng hanap buhay, pagkabigo, pagkapagod, at mamuhay ng yung kawalan, ng walang kawalan, dun sa walang nakitang mga huli. At yung mas malalim na kahulugan na ihagis yung lambat ng buhay. At sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa bandang huli ay may hamon na ibinigay po si Father Ado para sa ating lahat. So, yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo, ito ay patungkol sa pagtawag sa mga unang alagad mula sa pagiging mangingisda bilang hanap buhay at sa pagiging mangingisda ng tao na magbibigay buhay. At iniugnay ni Father Ado ang kahulugan nito sa ating mga buhay. Una po ay binigyan ni Father Ado ng paliwanag ang salitang hanap buhay. Ang hanap buhay ay hindi lamang daw trabaho, magkaroon ng pera, magkaroon ng mga material na bagay, kundi in literal sense, ang kahulugan daw po ng paghahanap buhay o paghahanap ng hanap buhay ay paghahanap ng buhay o paghahanap ng ikabubuhay. Kaya kung yung mga mangingisda, kung wala silang huli nung oras na yon ay wala silang buhay o kaya sila'y nangingisda upang magkaroon daw po ng buhay at yung buhay na to ay madadala nila sa kanilang mga tahanan.
kung wala raw po silang huli, wala silang buhay na madadala sa kanilang mga tahanan. Ang mga hanap buhay ay paghahanap ng buhay. At dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating physical man o material na pangangailangan, sabi po sa Ebanghelyo ay nakita ni Jesus may dalawang bangka na nakaahon sa pangpang at ang mga mangingisda ay naghuhugas na ng mga lambat. Sila'y malungkot, pagod at bigo dahil umuwi sila sa kanilang mga bahay na wala silang dalang buhay. Ang mga mangingisda ay uuwing bigo, pagod, at ginamit pa ni Father Ado nung nakaraang linggo ang salitang hungkag pala, sorry, hungkag. Bakit hungkag? Kasi walang laman ang kanilang lambat na kanilang ginamit sa pangingisda. Na sa ganitong tagpo, ng kapaguran, kabiguan, nang sila ay tawagin ng Panginoong Hesus. At sabi sa Ebanghelyo, hiniling ni Jesus kay Simon na ilayo ng kaunti at ang bangka at nangaral sa mga tao. At pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli. At hinulog nga ng nila Simon ang lambat na kahit sila'y pagod na o wala silang nahuli sa unang pagkakataon, sinunod nga nila ang Panginoon. At sabi pa ng Panginoon sa kanyang utos, sa kanyang instruction, ihulog ang mga lambat sa mas malalim na bahagi ng tubig. Pinaliwanag ni Father Ado na ito ay kakaiba dahil ang mga isda ay makikita sa liwanag ng araw. At tapos ang mga isda din daw ay pagka pagka may araw ay hindi nga sila makikita at ang paghinagis nila ang lambat ng araw ay makikita ito ng isda at makakaiwas sila sa lambat at wala talagang mahuhuli. At sa gabi naman, ang mga isda ay naghahanap daw ng pagkain sa dilim ng gabi. Doon sila ay kumikilos o mas active sila pagka sa gabi. Pero pagka sa gabi naman po ay pumupunta sila sa ibabaw ng surface ng dagat dahil doon po ay may oxygen at katamtaman po yung lamig. Kaya po nung iniutos ng Panginoong Hesus na ihagis ang lambat sa umaga, maliwanag at pinahagis ni Hesus sa mas malalim na bahagi ng tubig, alam na alam ng mga nila Simon Pedro bilang mga mangingisda na hindi sila makakahuli ng isda. Sabi sa Ebanghelyo, sumagot si Simon, ano nga sinabi, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming huli dahil sinabi ninyo na ihulog ko po ang lambat. Ipinaliwanag din ni Father Ado ang kahulugan ng Ebanghelyo sa ating buhay. Ito ay para sa ating lahat dahil tayo din ay naghahagis ng ating mga lambat kung saan-saan upang makahanap ng buhay. May mga taong naghahagis ng kanyang lambat sa trabaho, ang mga kabataan naman naghahagis ng kanyang lambat sa relasyon, boyfriend, girlfriend, sa pag-aaral, sa mga samahan, para lang makakuha ng buhay. Yung nararamdaman nila or nararamdaman mong buhay ka, kaya ginagawa mo yung mga bagay na yon at umuwi sa kanyang-kanyang tahanan dahil umaasa na may dala kang buhay, may nakuha kang buhay, pero kadalasan tulad sa mga mangingisdang ito, tapos na ang oras, umuwi kang bigo, pagod at wala pa ring buhay. At ito ang karanasan nating lahat, sabi po ni Father Ado.
Marahil marami tayong sinusubukang relasyon, pero nauuwi sa pagkabigo. May pagsisikap sa trabaho, pagpupunyagi, bandang huli wala ring ipon, na para bang lambat na walang nahuhuli. Pagod at bigo. Mga magulang na nabibigo sa pangarap sa kanilang mga anak, maraming kabiguan ang mga tao. Ito ay simbolo ng lambat na kung saan-saan hinahagis. At dito sa ganitong kalagayan na dinatnan ng Panginoon sila Simon Pedro. At sa ganitong kalagayan din po tayo dinadatnan ng Panginoon. Marami tayo, marami sa atin ay pagod, bigo, dahil maraming ring din sa ating naghahagis ng lambat kung saan-saan at nagbabaka sakaling makahanap ng buhay. Buhay na iniisip na magbibigay ng kaligayahan at higit sa lahat ng buhay na galing sa pag-ibig. Hinahagis natin ang ating mga lambat kung saan-saan upang mahalin ng ibang tao. Pero sa gitna ng pagkapagod, pagsuko, ayaw ng sumubok, lumarating ang Panginoon at sinasabing, pumalaot ka at ihagis mo ang lambat sa mas malalim na bahagi. Ihagis ang lambat mo, ang lambat, sabi ng Panginoon, at ang mga salitang ito ay mahalaga para bang sinasabi ng Panginoon na ako naman ang sundin mo, ang nakakaalam ng buhay mo at kung saan ka magkakaroon ng buhay. Nung hinagis, nung naghagis ng lambat tayo kung saan-saan, nauwi lamang daw sa pagkapagod, kabiguan, at walang nakukuhang buhay. Noong sumunod sila Pedro, kahit imposible, napuno po yung bangka nila sa mga huling isda. Ihagis sa mas malalim na bahagi ng, ng dagat ang sabi ng Panginoon. At sabi ni Father Ado, nangangahulugan ito na ang paghahagis sa mas malalim na bahagi ng tubig ay nangangahulugan na ihagis natin ang ating mga lambat sa mas malalim o mas pinakamahalaga sa mga essential, sa mga fundamental, sa paghagis ng lambat sa totoong pangangailangan na nagbibigay sa atin ng totoong buhay. Ang paghagis ng lambat, sabi nila Pedro, pagod na kami, maghapon na, magdamag na kami ng isda. Pero wala silang huli. Pero sumunod pa rin sila kalooban ng Diyos. So ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi ni Father Ado, ay ito'y nagbibigay sigla sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao at sa kaluluwa at sa ating espiritu. At noong nakahuli ang sila Simon Pedro ng maraming isda, ay tinawag na nila yung mga kasama. It symbolizes po na pagka umapaw at nagkaroon na tayo ng buhay at nahanap na natin at natagpuan ang buhay, hindi pwedeng tayo'y pinagpapala ng Diyos na para i-contain natin sa ating mga sarili. Ito'y kailangan ibahagi upang ang iba ay magkaroon din ng buhay. At ang mga alagad, sila Simon Pedro, ay inatasang maging malalakaya ng mga tao. Hindi na isda ang kanilang huhulihin. At mula doon, no, yung misyon na iahod ng mga alagad nila Pedro ang mga tao mula sa kamatayan at upang sila'y magkaroon ng buhay. At ito rin po yung nakaata sa atin na ihawon din po natin yung ating kapwa na nabubuhay sa kabiguan, sa kalungkutan at sa kawalan. At ang misyong ito bilang Biblical Apostolate, sabi nga po ni Father Ado sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang paraan din daw po
ng paghahagis natin ng ating mga lambat na kung saan nagkakaroon ng kahulugan ang ating mga buhay. At pag nagkaroon ng kahulugan ang ating mga buhay, may tungkulin po tayong magbigay buhay din para sa ating kapwa na magabayan sila na maghagis din ng lambat at makatagpuan nila ang totoong hanap buhay. Mahanap ang buhay at magbibigay buhay. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. To God be the glory. Thank you po. Thank you po, Ate Dayday. Napakaganda po ang inyong pong recap. Parang ano kami na refresh po talaga sa mga pinag-aralan natin at magandang paalala po sa ating no na ang ating mission at na sana wag, mawala po sa atin yung kaba o yung pagiging abala sa mga ibang bagay at i-focus natin yung atensyon sa Panginoon. So ngayon po, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly sa pamagitan ng ating opening prayer na pamumunuan po sa atin ng ating nanay, si Nanay Estela Altesco. Lagay natin po ang ating presensya sa mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makapangyarihan naming Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin. Gabayan mo po sana kami, Panginoon, na marinig dahil po kami lahat ay mga uhaw sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng giya o ng guide upang sa ganon ay aming masunod kung ano man ang nanyanais mo sa amin. Bigyan mo po kami ng bukas na puso upang maisapuso namin ang aming lahat na maririnig sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pamamagitan ng iyong mahal na anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Estela, Nanay Estela. At ngayon tayo po ay magpatuloy po sa ating pananalangin sa pamagitan ng paghingi ng tulong at gabay ng Espiritu Santo.
sigla at lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ang ating po mapakinggan ang pagbabasa at proclaim po ng Ebanghelyo ng darating na linggo na kung saan ay ika-6 na linggo sa karaniwang panahon na babasahin na ni Sister Estelita po. Andito po siya. Yan, andito po siya. Yes po. Good evening po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea, Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Sister Solita, sa pagbabasa ng Ebanghelyo. At tayo po ngayon ay patuloy pa sa ating paghihinay sa panalangin. Blessed are the poor, the people who live in God's holy reign. Blessed are the sad, for comfort is yours through sorrow and pain. Blessed are the meek, for you will inherit what long was denied. Hungry, thirsty ones, your longing for justice will be satisfied. Rejoice, be glad, for heaven is coming. Rejoice, be glad, for heaven is coming. Rejoice, be glad, for heaven is coming to you. Blessed are the kind, the merciful ones shall mercy receive. Blessed are the good, your heart shall see God because you believe. Blessed children come, grow peace for a planet still choking with hate. Persecuted ones, for you all the blessings of heaven await. Rejoice, be glad, for heaven is coming. Rejoice, be glad,
Ngayon po mga kapatid, tayo po ay makikinig sa ating pong minamahal na brother Jogar po na siya po ang magbabahagi po ng kanyang karanasan tungkol po sa binasa nating gospel. Good evening po, brother Jogar. Muted pa. Ayan na, okay na. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Ang gabi po. Ah, sa akin po, natutuwa po ako sa pag-attend ko po dito sa Biblical Apostolate natin. Ang ating, natutuwa ako at nakikita ko kayong lahat na umaattend at talagang, talagang buhay na buhay. So, ganun din po yung naranasan ko noon, yung 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 aking karanasan dito sa gospel na to, yung bang panahon na talagang walang-wala ka na, pero dadating ang Panginoon. Marami kong mga karanasan na gano'n na palagi kong sinasabi sa akin na palagi kong sinasabi sa misis ko na darating ang panahon na darating yung panahon na malalampasan din tong mga paghihirap na ito, yung mga paghihirap namin, yan. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Meron kasi mga panahon na yung bang akala ko parang hindi ako mahal ng Diyos kasi parang tinitignan ko na hindi yata sinasagot yung mga panalangin ko. Pero biglang mayroong darating na ibang tao sasabihin na ang galing nung yung pagkakadasal mo kinuha pinayagan ng Diyos. Pinayagan ng Diyos ng na magkaroon ng community ng ganito. So sabi ko, bakit pagka sa buhay ko hindi, pagka sa community pwede? Sabi ko, Lord, sana kami ganun din. Yung pala, dumadating yung panahon na marami palang binibigay ang Diyos sa akin na hindi ko namamalayan. Na nandiyan na pala na may isip namin ni Mrs. na ang galing talaga ng Diyos pag nagbigay, talagang siksik, liblip at maapaw. Talagang nandoon na siya, yung bang may isip mo na lang sa bandang huli, yung pag-aalala namin, bigla siyang mapapalitan ng pasasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat kami kay Lord kasi dumadating yung panahon na talagang kailangan namin talagang ibalik din sa Kanya yung aming yung mga binibigay niyang biyaya sa amin. Ando na yung kahit basta po pwedeng gawin namin para kay Lord, yun, ginagawa namin na Kaya lang ngayon ito, mga panahon ngayon talagang marami ang pinagagawa ang Diyos. Marami ring biyaya na dumadating. Pero kahit na ganun, yung nangyayari na may biyaya sa marami, hindi siya nagkakasabay-sabay. Nagkakaroon talaga ng ni-schedule ni Lord kung ano yung dapat gawin. Natutuwa ako dahil sa pananalig ko sa ating Panginoon na sana ako, iniisip ko talaga dagdagan pa yung pananalig kasi kulang na kulang pa talaga rin naman ako. Sabi ko nga kay Lord na sana, Lord, yung pagkauhaw ko sa inyo, huwag sanang mapuno, palagi kong uhaw, para palagi kong nasa iyo. Yan ang inaano ko sa Kanya, yun ang palagi kong dinadasal. Huwag mong hayaan na mapuno na talaga ako dahil baka dumating na yung panahon na magsawa ako, pero nandiyan dyan ang biyaya ninyo na siyang gagabay sa akin, sa aking mga anak, sa kidayday. So marami kaming mga pinagdadaanan. Pero sa awa naman ng Diyos talagang nandiyan lang siya at palaging gumagabay sa amin. Meron nga akong karanasan na dati akala ko hindi na ako pinapatawad ng Diyos dahil yun kasi yung pagkakaalam ko na kapag ako nagkasala, hindi na ako, ako pala ang lumalayo sa Diyos. Ako pala yung lumalayo. Pero ang Diyos, ang, ang, ang Diyos yung gumagawa ng paraan para mapalapit uli ako sa Kanya. Kaya natutuwa ako dun sa sinasabi ni Lord na
mapapalad yung mga yung mga nagugutom, mabusugin siya ng Diyos. So, napalad ako kasi nagutom ako sa salita ng Diyos, pero ngayon binubusog ako. Lalo na yung sa panahon ngayon, lalo na yung yung binibigay ni Father Ado. Kaya kami habang nag-aalmusal kami ng nanay ko tsaka yung isang pinsan ni Dayday. Bago kami mag-umpisang kumain, pinapakinggan muna namin yung mga pangaral ni Father Ado sa tulong ng Holy Spirit. Nakakatuwa dahil parang nagkaroon na uli ako ng panibagong na naman, yung panibagong yugto ng buhay. Na meron na naman akong isang titignan, meron na naman akong isang papakinggan na salita ng Diyos. Yung salita na kung kung ano yung sasabihin sa akin sa araw na yun. Kaya maraming salamat po dahil talaga naman pong sobra talaga ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa akin. Wala na akong masabi. Talagang mahal na mahal ko na talaga siya. Talagang love na love ko talaga si Lord. Kaya lahat na lang, ito pwedeng gawin, gagawin ko na. Yun. Ang pinakaunang-una kong nagiging ngayon, yung talagang pag pumupunta ako sa simbahan, hindi yan mawawala sa isipan ko na pwede itimpla ko yung parang pagbabalik biyaya sa kanya. Timplahin ko itong boss ninyo para maging maayos. So yun, natutuwa naman ako dahil nangyayari, ginagamit ako ng Diyos. Kaya ako, nagpapasalamat ako dito sa gospel na binigay sa akin ngayon. Ma-realize ko yung lahat. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Kuya Jogard, at maraming salamat po sa ating pong parish biblical apostolate ng St. Pius Popes, Parish of Pope St. Pius, no? The 10th, kasi dalawa po tayong Pope Pius, no? Yung Catholic Center, Pius the 12th, pero yung parokya is Pius the 10th po. At opo. So, maraming salamat. Dapat po dalawa po tayong sharers, pero po si Sister Eden po ay may ubo siya, so hindi pa siya mag-share. So salamat po sa St. Pius X Parish po. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong exposition ng ating ebanghelyo na binasa po ni Sister Estrelita. Ang ating pong minister, si Father Ado, ay galing po sa planning po ng mga pari. As you know, kahapon, today, at tomorrow po ay the Archdiocesan planning of all na pari na naka-assign sa different clusters and ministries ng ating archdiocese. Kaya po, hindi po siya mag-share sa inyo. So, pasensyahan niyo po, ako po una po mag-share para sa ating po ngayong gabi. At gusto ko po sana magbigyan diin sa dalawa pong pagkakaiba between po ng Sermon on the Plain at Sermon on the Mountain. Kung napansin po ninyo, ang Sermon on the Mountain na parang siya, parallel sa ito pong ating binasa ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, meron po tayong nakikita sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5. No, nasabi po doon na si Jesus ay umakyat at nakita niya ang napakaraming tao at siya ay nagsimula nangaral. At sinabi ko ni Jesus, una, blessed are the poor in spirit. Ngayon, ano po ang nakikita natin na same but different po sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas? No, syempre, ang nakikita po natin, ito po yung, if we can say, ito po yung pinakasentro ng pagtuturo ni Jesus sa atin. Kung gusto po natin malaman ang reseta o even recipe, no, para maging isang tunay na Kristiyano na masaya, tingnan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5 up to chapter 7. And then tingnan natin yung buong Ebanghelyo, Lucas chapter 6.
dito po natin makikita na ang Panginoon, meron po siyang mga binigyan ng mas mahalaga na mga bagay. Lalong-lalo na ang pagmamahal na ipinapakita sa gawa, sa compassion, especially po yung ebanghelyo ayon kay San Lucas. No, if you notice, ang ebanghelyo ayon kay San Lucas, meron po siya mga katangian. Ang katangian na ito po ay isang ebanghelyo para sa lahat, hindi lamang para sa mga Hudyo, katulad po ng karakteristiko ng ebanghelyo kay San Mateo, no, ayon kay San Mateo na halos po ang kung ebanghelyo ayon kay San Mateo, nagdi-divide po siya sa 5 bahagi. So parang limang unang aklat ng Biblia yung Torah, no? Pag nakikita po ninyo, parang si Jesus ay yung isang panibagong Moises. Kaya si Jesus ay umakyat po siya sa bundok at doon po siya nangaral. Kasi natandaan po natin mga kapatid, sa Exodus, umakyat din si Moises sa bundok at doon po siya nakuha at binigyan ng Diyos ang 10 utos, no? At nakita po natin na sila po ay naging bayan ng Diyos sa bundok din. Pero dito, si Jesus ay parang ka-level natin. Hindi po siya umakyat sa bundok. Nakita po natin po siya sa kapatagan. Sa sermon, ang tawag po dito, Sermon on the Plain. No, sasabihin po ng ibang tao, so ano po ang totoo, sister? Umakyat siya o hindi? No? Ang gusto po natin makita, hindi po yung umakyat siya o hindi sa kapatagan o sa kabundukan. Ang gusto po natin makita ay ano po yung kahalagahan ng mensahe ni Jesus. Ang unang-una po nakikita natin yung pagmamahal at compassion, no? Lalo-lalo na sa mga nasa margins, no? Sa mga peripheries, sa mga tao na nagdaranas po ng mga pagsubok, ayon po sa mga nakita po natin last week na pinagpaalala sa atin ni Ate Dayday. Yung mga tao na araw-araw sila naghahanap buhay, na minsan nawawala po talaga ng mismong sigla at buhay na galing sa Diyos. O katulad po sa sinabi po ni Kuya Jogar, no? Na marami po silang pinagdaanan bilang pamilya. Pero nakita po natin, ang Panginoon ay ka-level natin. Of course, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at mas mataas kaysa sa atin. Pero gusto niya po tayo ay magkausap po sa atin at makita ng harapan. Hindi po siya sa malayo. If you remember also the book of Exodus, sa chapter 3, ay may sinabi po yung ang Panginoon kay Moises. Nakita ko, narinig ko, kaya bumaba ako at isusugo kita. Kaya ang Panginoon ay malapit. Ang Panginoon ay nakikinig sa atin. Ang Panginoon ay alam niya ano po yung mga pakihirap natin. Kaya, tingnan po natin na ang Beatitudes na ito, no? Kasi sa Ebanghelyo ni San Mateo, we call them Beatitudes, no? Mga mapapalad. At 8 po sila. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas ay 4 po na mapapalad at 4 na sumpa. No? 8 pa rin, but 4 are blessings and 4 are curses. No? Ang nakita po natin na meron po din pong connection sa mga sinabi din po ni Mateo. No? So, ang importante nito, makita po natin yung context po nila. No, alam niyo po mga kapatid, sa mga naranasan po ng maraming tao dito po sa ating bansa, ang mga tao na nakaranas po ng injustice, ng karahasan, ng pagwawalan pong ng pag-asa dahil po sa mga problema sa pamilya, sa problema sa trabaho o sa kalusugan, sa pagiging malungkot na nag-iisa, wala silang kasama, wala silang karamay, no? Pwede po natin sabihin, asan ang Panginoon?
Asan ang Diyos? No? No, for example, now, alam niyo po yung sa mga news, no? All these things happening in many places in the world. Hindi lang po dito sa atin. No, for example, sa aming mga kababayan sa Mexico, it's so sad what is happening to them and it's so unjust, no? And because of the money, no, of the yung mga makapangyarihan. Well, ang lagi kong iniisip pag nagbabasa ko po ito yung mga in Luke chapter 6, ang Diyos ay nakikita ng lahat. May mga bagay na nasa ating pong control. Yun ang pwede nating gawin. Yun ang pwede nating baguhin. Yung ating pagkatao, ang mga makapangyarihan sa mundo, pwede natin silang ipagdasal. And if we have, no, influence, no, meron po tayong oportunidad na magsalita, mag-express yung ating sarili at magbigay ng parang iaambak po yung ating pong kakayahan at kakayanan po sa mga problema o isang solusyon sa mga problema, gawin natin. But tingnan po natin ang masamang damo o ang masamang puno, no, ay hindi po mapuputol sa taas sa mga nakikita, kundi po sa ugat. Kung hindi po tatanggalin ang ugat na masasama, parang isang hinanintulad po natin ito, parang isang cancer, no? Kung hindi po natin tinatanggal ang bukol, lalago at lalago hanggang ma-invade, metastasis po siya sa iba pong bahagi ng katawan ng isang tao. So, yun ang sinabi po ni Lucas, maybe I cannot go and tell you are wrong, mali ka, but ang kaya kong gawin, una muna, sa tulong ng grasya ng Diyos, sa pagninilay ng salita ng Diyos, sa ating pong sarili ding pagsusumikap, baguhin po sa tulong ng Diyos ang ating sarili. No? And sabi po ni Propeta Jeremias, makikita niyo po sa linggo, kasi ito po yung first reading, no? Si Propeta Jeremias. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. At sinusumpa ni Jeremias ang tao na nagtitiwala sa tao. Of course, hindi ibig sabihin hindi tayo magtitiwala sa isa't isa. There should be trust, no? For example, between husband and wife, sa magulang at mga anak. Kailangan po natin mayroon pong pagtitiwala sa isa't isa. Pero, we have to be ready for disappointment. Kasi hindi po Diyos ang ating magulang, hindi po Diyos ang ating asawa, hindi po Diyos ang ating kaibigan. Iisa lang ang Diyos. Kaya, what we can do is to embrace yung mga sinasabi ng Ebanghelyo. Mapalad ang mata na mahirap. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo ni San Mateo, poor in spirit. Dito kay San Lucas, mahirap lang. Wala po yung poor in spirit. Kasi baka yung tinutukoy po ni Lucas is for the right now. Mahirap. Mahirap ang buhay. Hindi lamang po sa material. But Lucas is referring more in the material sense. But let us see, parang mas malawak po yung ating pagkaunawa. Wala po ako nakikita ng tao na sabi, ang buhay ay sobrang madali, sister, walang problema, walang pagsubok. Kung ganon, talaga, hindi ka tao, anghel. No? At pag anghel ka, anong ginagawa mo dito? No? But, wala pong tao na pwedeng sabihin na madali ang buhay ko, smooth sailing lahat. There would be a time, no? Na mararanasan po natin ang problema, ng pagsubok. Pag po tayo mag-surprise, no? Bakit dumating ito sa akin? Kundi hanapin natin yung lakas sa ating pong ebanghelyo. Hanapin po natin ang lakas sa salita ng Diyos.
na siya ang magbibigay sa atin ng iba't ibang paraan para tayo po ay malutasan na lahat ng mga problema. So ang una, mapalad kayo mga mahirap dahil yours is the kingdom of God. And then, sabi po ng Panginoon, mapalad ang mga nagugutom ngayon. So, tingnan niyo po, yung salita ng Diyos ay para sa ating ngayon. Sabi po ni Kuya Jogar, sana lagi akong gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Yes po. Yun ang ano pong desire natin, no? Yung pagnanais natin na hindi po tayong magsawa humingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Tingnan po natin, ang Panginoon ay sinabi, you will be satisfied. Hindi po siya sinabi, now. No? Mapalad ang mga nagugutom ngayon, pero hindi po sinabi kailan tayo magsasatisfy. No? But there is hope. Kasi ang Panginoon hindi po nagsisinungaling. Tapos mapalad, ikaw ngayon ay tumatangis. Because you will laugh. Matutuwa tayo. Kaya, then, if para at kayo ay sinabihan kayo ng lahat ng mga kapalit na bagay, kasupla-supla. Ang mahirap po ako sa Tagalog, ikinasasuplaman. Bahala kayo po maintindihan sa aking kalabaw na Tagalog. But, tingnan po natin, the Son of Man is Jesus, and He is rejected by many people. Ang ganda ng pagtuturo ni Jesus. Kasi sabi niya, kayo, i-reject kayo, pero hindi kayo ang i-reject nila, kundi ako. Kaya halimbawa, pag tayo ay nagdadala ng salita ng Diyos sa mga parokya natin, invite po natin ng maraming tao, pero dalawa lang ang dumating. O pag tayo ay nagbabahay-bahay, alam natin na may tao sa bahay, pero hindi nabubuksan yung pinto. Kasi yung tao ay nagsiselfon o mga nakikita ng ibang bagay. Marami po silang mga abala sa buhay. Maybe, or they can say, we don't want. Last Sunday, we were in a jeep and we wanted to like umurong kami para makaupo po yung ibang tao. So yung isang nanay na katabi ko, nagalit po siya sa amin dahil sabi niya na parang binangga namin siya, madre kayo at ganun po yung ginagawa ninyo. Ang dami po niyan sinabi mula recto hanggang dito Blumentritt. So, sabi po ng isang sister ko na hindi naintindihan ng sinasabi niya, pero yung kasama ko at ako, siyempre naintindihan po namin yung mga sinasabi niya. Minumura pa niya kami, etc. So, it was a very true life story, true to the core na mga sinasabi po ng Panginoon ngayon. Gusto ko sa pagkatao natin, no? Gusto ko sana sabihin kay nanay na huwag po siya ganyan, na hindi namin sinasadya, na sobra na siya, at iba pa. Bumaba din si nanay. Sumakay po siya ng tricycle. Tuloy-tuloy po yung kanyang pagsisigaw sa amin. Siyempre, yung mga tricycle driver dito, kilala naman kami. Sabi po niya, ano nangyayari po ngayon? Inaaway po sila sister. But my sister told me, don't be sad because I was very sad. Don't be sad because may mga tao na hindi na nagre-reject ko sila sa simbahan. Ay nakahanap ko sila ng dahilan para ma-reject tayo. Kaya nung sinabi po ni Father Ado sa akin na ako magbibigay ng reflection, sabi ko, Lord, talagang tunay na naranasan po natin, I think, hindi lang si Sister Lacey,
ng rejection dahil po sa ating ginagawa, dahil po sa ating pong pagmimisyon. Pero huwag po tayo mag-feel na, I am a victim. Puro kawawa ako. No, hindi. Isang pong kagalakan. Kasi sabi ni Jesus, you weep na. Hila. Huwag kang malungkot. Kasi alam ng Diyos ang mga pinagdaanan mo. Alam ng Diyos kung ano po mga naranasan mo araw-araw. Kaya sa bandang huli, ang Panginoon ay nagsasabi din yung mga woes o yung mga curses tungkol sa mga tao na mayaman, mga laging busog, mga natutuwa sila ngayon. And even for those who are honored, no? He says, that is how they treated the false prophets. Di ba ayaw nating mga kapatid, mga Bible apostle, magiging waabula ang propeta? Ayaw natin. Gusto natin magiging tunay na propeta ni Kristo. Kaya, pag tayo may mga rejections, parang pag naranasan natin, matutuwa tayo. Nung ako'y naranasan po dito sa sister ko when we were praying in the night prayer, no, noong linggo. Eko, parang mas malaki dapat ang aking po tatanggapin dahil makasalanan si Sister Lacey, no? But, ito lang ang pinaparana sa akin ng Panginoon. So, I need to be strong enough to accept it as a gift. Kasi, sabi po dito, if you are rich, if you're happy now because everything goes your way, but you are doing wrong, in the end, at hindi po ito parusa ng Panginoon. Ito po ay katarungan. Sasabihin ng mga tao, but di ba sister, sabi mo ng Ebanghelyo ni San Lucas na ang Diyos ay mahabagin, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos lagi po nagpapatawad. Yes, kung meron po tayong tunay na pagsisisi, kung meron po tayong tunay na pagmamahal na ipinapakita sa Kanya, hindi po lang sa mga tao, sa Kanya, na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo po ay nakaahantay po sa isang gantimpala na hindi po magbibigay ng mundo at ng mga tao. Kaya po mga kapatid, for this Tuesday po, sana po magpagnilayan po natin ng sariling, no, ang ating pong mga pagbasa sa darating na linggo. At ito po ay maiksi lang po dahil alas 9 na. At we need to still pray for one another. So ang unang-una ko pong gusto po sana magbigay po, tayo po ngayon ay mananalangin. But ang una pong panalangin natin ay unang-una ng Thanksgiving dahil po kahapon ay birthday ng ating SOCOM coordinator, si Brother Roland Andrew Cruz. So let's give thanks for his life and for the gift of his service sa ating pong Biblical Apostolate. Ganon din po, in the spirit of Thanksgiving, pinapanalangin po natin ang ating episode ng ating pong kapatid, si Nanay Rosalie Lopez Ferrer, ng Biblical Coordinator ng Chapel of San Lazaro Hospital, na tinawag ng Panginoon kahapon din sa kanyang presensya. So, we just saw her last January 25, and she had confirmed that she will attend our formation this Saturday. But the Lord wanted her with her already. So, we give thanks to the Lord for all the years na ibinigay ni Sister Rosalie sa Biblical Apostolate, sa kanyang katsyagaan, sa kanyang pagiging masipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa pagsusuporta din sa ating Biblical Apostolate sa Archdiocese. So we pray also para sa kanyang mga anak, dalahan ng mga minamahal niya mga kamag-anak. Ipanalangin po natin ang kaluluwa ng ating sister
Rosalie Lopez Ferrer. So ngayon, kung sino po ang may nais po ipanalangin, pwede po ma-unmute and pakilakas po yung boses ninyo. Ating pong tugon ay Panginoon, lingkin mo kami. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang binigay niyo po sa amin. Sa kalagitnaan ng mga kawalang pag-asa, kabiguan, nandyan po kayo lagi sa aming tabi at nagbibigay sa amin ng ilaw na magiging magsisilbing pag-asa namin. Salamat din po sa inyong mga biyaya ng pagiging mahabagin at mabuting Panginoon sa amin, na sa tutoy na ay laging nakagabay sa amin sa kabila po ng aming mga kasalanan. Patuloy po kaming nagmamahal sa inyo, Panginoon. Mula sa inyong banal na espiritu, kami ay humihingi ng patuloy na pag-aaliw at gabay sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ito po ay dinadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na lagi niyo po sa amin ipagkaloob ang iyong kagandahang loob, Panginoon, upang lagi po namin masunod ang iyong kalooban at upang makapamili po kami ng pamumuhay na magbibigay sa amin ng kaganapan. Makapamili po kami ng pamumuhay na magdadala sa aming mga buhay patungo sa iyong kaluwalhatian. Ipanalangin niyo po kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lord Jesus, una, thank you po for this moment na pinahintulot mo maka-join ako at mabigyan ng task. Ang samot dalangin ko po ay nawa ito na po yung maging umpisa para makalabas ako sa mundo ko ngayon at makasunod na ako. Mabreak ko na yung takot na humarap sa mundo at matuto na uli akong makisalamuha sa mga tao kasama mo, Lord. And maka-attend. Nawa, loobin mo rin, Lord, na magkaroon na rin po ako ng lakas na loob na umattend ng face-to-face na liturgical Bible study every Friday. Lord, alam ko ikaw po yung naging way para maka-attend ako dito. Maraming pong salamat at alam ko po, inaangkin ko na po ang aking total healing ko po and hinihiling ko rin po ang kagalingan ng bunso kong anak na si Princess. In Jesus' name, Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayer. Panginoon, alam ko po na mapapalad din po ang mga taong nagdurusa dahil sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang sa kanilang mga sakit. Ngayon po ay World Day of the Sick. Tinataas po namin lahat ng mga may karamdaman. Maaring ito'y physical illness, or spiritual illness. Naway pagaling niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. Kung ito po naman ay nais nyo na ito'y kanilang pasanin, bigyan niyo po sila ng lakas na ito ay kanilang malagpasan at ito'y ialay nila para sa kanilang mga kasalanan o para sa iyong kaluwalhatian na naway sila ay matulungan sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, dingin niyo po aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panalangin. Ang lahat ng ito, Ama, ang lahat ng mga kahilingan namin na nasa aming mga puso ay tinataas po namin sa pamagitan ng panalangin na itinuro mo ng inyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag kami ipagtulog sa kasoy at iadya mo kami sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun, we proceed to our announcements po at Tere is ready. So, good evening po, Tere. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po, nanonood po sa atin sa Facebook Live at kasama din po natin dito sa Zoom. Ayan. So, nais ko lang po ipakita po muli ito, ang mga labi po ng ating kapatid na si Sister Rosaline De Fer ay matatagpuan po simula po bukas sa Good Shepherd Memorial Chapel sa Diversion Road, Malolos sa Bulacan. Ayan po. So, nawa po patuloy po natin siyang alalahanin sa ating mga panalangin. Ayan po. Nakikita niyo po ba, sister, sa screen niyo po? Yes po, nakikita po namin. Ayan po. And, ayaw po mag-next. Ayan. Muli po mga kapatid, magkita-kita po tayo sa ating monthly formation and meeting sa darating na February 15, Sabado, simula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali sa Multipurpose Hall, First Building sa San Carlos Seminary. So ito po yung pinag-usapan po natin before na baka magkalituhan po kung anong level po, anong floor po yung ating magiging venue. So kapag po pumasok po kayo sa pinakababa, third floor po siya. Pero kapag dun po kayo sa ka-level po ng chapel, sa second floor lang po. So isang akyat lang po ang gagawin ninyo. Kapag dun po kayo sa kaliwa, sa may chapel po papasok. Ayun po. So ano po ang ina-expect po natin? So pwede po kayong magdala ng inyong mga kaibigan dahil panigurado po marami po tayong matututunan sa ating mapapakinggan po mula po sa ating director, minamahal na director. So kindly bring your Bible and notebook at ating mga puso na bukas sa salita ng Diyos. Ayun lang po, sister. Salamat po. Ay, Yes meron po, pa po. thank you, Tere. Ano po? May additional pa po pala ako. Para po sa mga kabataan, pasensya po, sister. Para sa mga nais pong sumali, ang mga kabataan po na gusto pong mag-audition para po sa darating na senakulo, ngayong darating po na buwan ng Abril, maaari pong mag-message po sa akin o kaya po sa mga coordinators po ng mga kabataan na mahilig pong pwede pong mahilig or nais pong kumanta para po sa darating po na senakulo. So ito po ay magiging parang musical play po na pangungunahan po ulit ng grupo po nila Sister Jackie Tolentino. So para po sa mga kabataan, message niyo lang po ulit ako. Maraming salamat po. Opo, thank you, Tere. So, we are excited po na makita po natin yung iba mga kabataan at kayo po lahat sa February 15. Also, ang mga youth din nang nag-attend po sa Bible Youth Camp, sila din po pwede din umattend sa ating formation dahil meron din po sila mga iba-ibang mga plano. For our formation this Saturday po mga kapatid, tandaan niyo po na free lunch po ito. So ang ministry will provide po for your lunch but kindly bring your snacks and water po. Dahil po malayo po yung pilihan. So kung gusto niyo po yung snacks po ninyo, dalhin niyo po and then the lunch will be sasagot po ni Father Ato yun. So, yun lang po mga kapatid. At dahil po wala pong blessing, let us bless one another with isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Good night, sweet dreams, and see you po on Saturday and on next Tuesday also po sa ating po Biblical Spirituality Weekly. God bless you po mga kapatid. God bless you po. Salamat po sa Thank you lahat. po. Salamat, sister. Maraming salamat po sa ating pong parokya ng St. Pius X. God bless you Salamat din po po. for